2025 is fast approaching, but the question is, are you ready for the New Year's Eve revelry? You might be, but don't forget our furry friends. Loud noises and bright lights can cause them anxiety. And here to tell us how to protect our pets is Philippine Animal Welfare Society Executive Director, Miss Ana Cabrera. Good afternoon, Attorney Ana. Yeah, good afternoon. Pero hindi pa attorney. I haven't taken my own. Nagulat ako doon, ha? Ana, akala ko nag-aaral ka ng law bigla. Ay, Ana. Hindi, she did. Di ba, congratulations Uy! na. Oo. Aba. Oo, si Miss Ana recently passed the 2024 bar exams. Congratulations. Wala nang katulungan sa mundo. Thank you. Alam mo ba, writer yan? Sabay ko yan sa Tomasan Writers Guild. Tomasan Writers Guild. At ngayon, Okay, mag-aabogado na. Nako, ano ang magagawa ng license mo now in sa advocacy, post-advocacy? No? Pero bago natin sagutin yan, Happy New Year, Ana. Happy New Year, Lord. Denise, yes. Meron bang mga bagong strategies, halimbawa, ang grupong gaya po ng sa inyo, siguro paano pakakalmahin ang mga alaga natin? Meron kaming dinemonstrate na calming wrap for pets. Pwede itong yung do-it-yourself, yung thin piece of cloth. So nilarap lang around the chest hanggang sa pinaka-body nung pet, ano? Pag medyo grabe talaga yung panginginig ng pets. Pero yung iba naman, talagang kahit anong wrap na gawin mo, malaki talaga yung trauma ng pet. So, ang number one tip is to keep your pet indoors dun sa pinaka-deepest recesses of your house. So siguro yung room na walang window pero well ventilated. Basta afford yung animals a place to stay or retreat into. Tapos mag-play na lang tayo ng soft music, soothing music inside the house to mask the explosions outside para mag-serve as white noise, no? And pero importante din na ma-exercise yung mga pets early in the afternoon para pagdating ng gabi, ano na sila? Kalmante na silang lahat. Para maano yung agitation nila. Akala ko naman, hapon pa lang, magpaputok na kayo sa gilid para masanay na. Hindi, no to paputok talaga. Nag-rally kami 3 days ago na no to paputok. Every year ginagawa namin to kasi nga yung paputok, it's toxic to the environment. Pwede siya maging harmful sa tao. Ang dami nang na-injure sa firecrackers, and at the same time, yun na nga, malaki ang impact sa animals. Nagkakaroon sila ng PTSD. Ito yung akin or parang yung mga tao na nag-survive from war, ganun ang effect sa mga aso, kaya nanginginig sila. Yung iba tumatakbo, marami kaming mga reports na nakuha kahit tapos na yung bagong taon na putukan, nanginginig pa rin yung aso. Tapos ito din yung time of the year na pinakamadami kaming reports ng nawawalang aso. Pag January 1, ang dami ng lost pet report. So please make sure na merong either microchip or yung pong collar and tag yung inyong aso, and make sure na hindi sila makakaalpas sa inyong mga yard, gate, or houses. Oo. At pupunta yan doon sa mga may damuhan, normally may mga bush. Attorney Ana. Pero in advance, ano? Ana, okay, may mga dog breeds daw na sinasabi nila na mas sharp, mas sensitive ang hearing than other breeds. Halimbawa, pag nakita mo mas pointed ang mga tenga, mas prone daw sa pagka-shock talaga compared sa mga yung naka-flap yung mga tenga. Totoo ba? Nako, hindi ako masyadong expert sa mga breeds, no? Basta, sa general rule, ang mga dogs is 4 times more sensitive ang hearing nila sa hearing natin. So, kung tayo nagugulat or nasasaktan yung tenga natin with the paputok na naririnig natin, mas 4 times ito sa mga aso. So, yun naman pointed, I think mga cropped yung Doberman na kinakrop, na we're also pushing for the banning of ear cropping methods kasi for aesthetic lang yun. So yun, gusto namin talaga matigil na rin ang paputok. Minumungkahi namin sa mga tao na sana mag-ano na sila, kung gusto nila mag-ingay, kaldero na lang ang patunugin o kaya torotot para at least hindi naman makadagdag pollution at
iba kasi talaga yung trauma ng firecrackers sa ating mga alagang hayop. Tsaka baka pero pag kaldero naman anang kanilang pagdila, baka naman mag-react yung aso at mag-beg-beg Akala lang, kumain. Pero Miss Ana, balikan ko yung yung isang tip kasi na sinabi mo is yung pinaka-enclosed area, mag-mask ng sound. Paano kung yung iba nating mga kapatid, wala namang opportunity, let's say isang maliit na baro-baro, sama-sama talaga, hindi naman maitatago ang kanilang mga pets. Ano po yung pwede pang gawin? Yakapin, himasin, ano po ba? Ano pang pwede? Yung general rule kasi, kung saan kayo pinaka-shielded from the noise, at kung maliit man ang bahay nyo, kung nasaan kayo, nandun din yung pet nyo. Kasi ang pinaka-problema namin, even sa POS, yung advocacy namin, may mga tao kasi bumibili ng aso, tapos nilalagay lang nila sa labas. Correct. Yung naka-cage sa labas, nakatali sa labas. So yan ang pinaka-greatest risk dahil ang dami rin naming reports na nasakal yung aso. Kasi ang response ng aso sa putok ng firecracker is fight or flight. So, ang fight, nakita mo yung ibang aso, tahol ng tahol pag merong nagpaputok, May mga iba naman talagang tatakbo. Kung nakatali sila, umiikot sila, may mga reports kami na nasakal na lang sila dun sa pagkakatali. So, yung mga tao na patuloy namin nag-aapila kami na tratuhin nilang family member yung pets nila, may mga iba talaga nasa labas pa din. So kung hindi na magawa na family members, well, unang-una, sana hindi na sila mag-aso in the future. And ang isa pa naming appeal is that kahit man lang isang araw sa isang taon, kung pwede nilang ipasok ang kanilang alagang aso, ito na yun, yung bisperas ng bagong taon. Kasi may expose sa usok, at sa talagang matinding trauma due to firecrackers na nakalabas po yung aso ninyo. At Ana, sakto, panawagan din. Kung bumibili kayo ng aso para may pang-warning lang kayo, may na-imbento na po na CCTV camera, mura po. At doorbell, kung kailangan nyo lang para may mag-alerto ng taong dumating. At baka pwede rin isama sa panawagan sa pag-ban, Miss Ana. Yung dog shoes, my God, naawa ko sa mga aso. Pinalalakad sa malls, naka-dog shoes. Di ba? Parang hindi natural yun. Sa ang pangit tingnan. May ibang dog shoes, lured butas. So, yung appearance niya, parang nakaboot siya, pero actually butas yung ilalim. Pero, yun na nga, it's the owner who will know kung saan mas komportable yung pet. Pero, as much as possible, huwag talagang takpan yung paw pads ng mga pets natin. Unless absolutely necessary. Ang balita ko sa Canada, meron kasi na-adopt na aso sa amin. Nasa Canada na siya ngayon. Pag naglalakad daw sa snow, parang required sa kanila na naka-boots kasi minsan nilalagyan ng asin yung snow. So, damping daw yun sa paw pads. Pero dito sa Pilipinas, mainit kasi tayo, mainit yung panahon, so dapat nakakahinga yung paw ng mga aso. Oo. Miss Ana, ito pa. Baka sa POS naman, merong pagkakataon for mga following New Year's. Siguro, yung area kasi ninyo, medyo malayo-layo siya sa mga sa mga community, sabihin natin. Baka naman pwedeng may isang araw na parang maaring ihaw sa mga pets sa compound ng POS? Actually, meron ding mga fireworks doon sa area. Hindi nga namin, sana nga may magawa pa kami, pero we've asked our caretakers na pag ganitong time of the year, try to i-move yung ibang animals na malapit kasi merong condo na malapit po dun sa POS. So, yun ay nagpa-fireworks daw. So, medyo terrorized din ang aming mga animals. Nakakabahala nga kasi pati mga city pounds, di ba? Hindi na natin binabanggit yung city pounds, yung mga stray animals na wala ring mapuntahan. So, patuloy lang ang pagko-cope na lang ng mga tao sa sariling, parang diskarte. Kung anong gagawin, no? So, kami sa POS, we're also trying to cope. At we cannot offer our shelter as a parang safe haven for dogs or temporary boarding. Kasi kami mismo, medyo undermanned na rin yung aming shelter. In fact, pag yung bagyo, dati nag-open kami ng doors for Marikina City residents, na umano. Pero na rin yung Marikina, nag-improve na rin sila. So meron na silang evacuation centers that thankfully open their doors to pets. So wala, hindi po pwede, in short, yung POS shelter. Well, thank you for taking the time to talk to us, POS Executive Director, Attorney Ana Cabrera. Congratulations, Ana. Thank you. Happy New Year. Happy New Year.